First time ko mag-glamping at kasama ko yung mga katrabaho ko. Hi guys, I'm G and welcome to my diary. Two weeks din namin tong pinagplanuhan kaya buti na lang hindi naging drawing. At hindi rin pala pwedeng hindi matuloy to dahil nakapag-down payment na si Ma'am Jingle. Time check, 2 PM na pala nung nakarating kami dito at tamang-tama lang yun sa check-in time namin. Dito pala kami magsistay sa Katutuvuville. Pagpasok pa nga lang sa gate, bubungad na agad sa'yo yung magandang paligid. Kung katulad ka namin na gusto mag-social media break, pwede ka rin dito dahil dito ay wala talagang signal kahit anong network. Medyo mainit na nga kaya pumasok muna kami dito. Welcome to Katutuvuville. Nagtawanan nga kaming lahat kasi sa hindi inaasahan nagkaroon ako ng videographer. Dahil kakarating lang namin, lahat kami wala pang lunch. Kaya yung iba kong mga kasama, nagluto na muna ng makakain at ang iba naman ay naghahanda na ng pagkain namin hanggang mamayang gabi. At heto ako, pa-video-video lang. Dahil dyan, ilibot ko na lang din kayo sa buong paligid dahil hindi pa natatagayan tong videographer ko kaya medyo masipag pa siya. Meron pala silang rooftop kaya umakyat kami dito at dito mo makikita ang buong place. Pwede kang tumambay dito at magmuni-muni. Ganap na ganap nga yung videographer ko kaya sabi ko tama na, wag na sa akin, ipakita niya na lang yung buong paligid. O diba ang ganda? Saglit lang naman kami doon at bumaba na rin kami agad at dito nga makikita nyo na meron silang pathway kaya ang ganda kasi kahit umulan ay hindi maputik dito. Idagdag mo pa na may mga nakatanim din silang halaman kaya ang ganda tingnan kasi parang may mga mini garden sila dito. Kanina nyo pa nga siguro nakikita yung swimming pool kaya sabi ko sa videographer ko tama na at puntahan naman namin yung pool. Pero tingnan nyo naman, pinakita pa sa inyo yung mga bulaklak. O diba, ang galing talaga ng videographer ko kapag wala pang tagay. Pagkaakyat ko nga sa pool, na-amaze ako kasi continuous pala yung paglagay ng tubig. Tinuro ko pa naman pero hindi pala na-videohan ng videographer ko. Inikot lang namin at nakita ko nga na medyo may mga dumi na kaya sabi ko linisin na lang para may silbi naman yung pagbablog namin. Sobrang init nga at sobrang ganda pa ng tubig dito sa pool kaya nakaka-tempt na talagang tumalon. Pero hindi kasi to yung pangligo ko kaya sabi ko sa kanya maglinis na lang muna kami at panigurado mamayang gabi ay maliligo kaming lahat. Talagang nilinis ko talaga yung buong pool at tinanggal lahat ng nakita kong mga nakalutang hanggang sa nasira na lang yung panglinis. Kaya sabi ko sa kanya tama na nga at baka masira ko pa ng tuluyan. Iniwan na ako ng videographer ko at bumalik na siya dun sa may kubo. Pero ako, nagpaiwan muna ako dito sa pool at nagtampisaw muna ako saglit kasi sobrang init at ang sarap ng tubig sa paa. Bumalik na nga ako sa kubo at ito naman, binidyohan ko lang yung buong paligid ulit. Hindi ko na napakita sa inyo yung mga bahay kubo na tutulugan. Ayan nga po yung bangus na isa po sa pagkain namin mamayang gabi. Nire-ready lang po nila at mamaya ay iihawin po yan. Maya-maya nagkaayayaan kaming mga babae na pumunta naman sa ilog. Pagkadating nga namin dito, may nakita pa kaming mga nagdadrive ng ATV kaya nainggit kami. Char! Nasa plano din talaga namin yan kaya tinanong nila Mami Nerves kung magkano yung renta kaso medyo tagilid sa budget kaya sabi namin next time na lang. Kaya kahit hindi pa kami nakakauwi at hindi pa tapos itong camping namin, meron na naman kaming dinrowing. Ang next na adventure daw namin ay mag-ATV naman. At eto na nga, nandito na kami sa ilog at napakalinis naman kaya maganda tingnan. Nagpicture-picture lang kaming lahat dito saglit kasi ang ganda nga ng view at ang ganda pa ng background kasi nakikita nga yung bundok. Medyo napahaba nga tong video na to pero kulang-kulang pa to sa lagay na to. Kung nakaabot ka naman hanggang dito at sana matapos mo, mag-comment ka sa comment section kasi may surprise ako para sa'yo. Tapos namin mag-picture-picture lang dito sa ilog, bumalik na rin kami sa campsite. Kasama ko ang pabalik sila Sir Darwin at Ma'am Pat. Sabi ko nga sa kanila, mag-holding hands naman kayo while walking pero tinanggal naman agad. Pagkabalik nga namin sa campsite, napansin ko na may nadagdag na isang kotse kaya for sure nandito na sila Sir Pete at hindi nga ako nagkamali. Nandito na yung pinakamaganda naming baby girl. You know that I love chicken nuggets. Ilalagay ko yun. Fast forward, mga bandang 7 PM, nag-decide kami na magpa-bonfire na. Wow. Medyo lumalamig na rin kasi yung simoy ng hangin, kaya tamang-tama lang na may bonfire setup. At ito pala yung itsura ng campsite kapag gabi naman.
At tumambay lang kami dito ni Ma'am Minerve sa tapat ng bonfire. Pero nung medyo umiinit na yung apoy, lumayo kami konti kasi sayang yung gluta. Hala, charot lang, wala pala kaming pang gluta. After no, naluto na yung bulalo ni Sir Randall, kumain na rin kaming lahat at nagkwentuhan, nag-inuman. Sila lang pala yung nag-inuman. At naligo na kami sa pool. At ayun lang, pasensya na, hindi na rin ako masyado nakapag-video kasi nga nag-cellphone break din ako. Kinabukasan na to, mga 6 a.m, nagising na kaming lahat and then after, nag-breakfast lang kami. At mga bandang 8 a.m, nagkaayaan na kaming pumunta lahat sa ilog. Para doon na kami mag-picture naman. Mga 5 minutes lang naman na lakad simula sa campsite, papunta dito banda sa ilog na to kasi medyo mataas dito at pwede daw dito maligo. At tamang-tama nga na may patawid na sasakyan sa ilog kaya nakuhaan ko pa siya ng video. At ayun lang naman, nagpicture-picture lang kami at yung iba naman naligo sa ilog. At ito naman yung picture namin dun sa campsite. At kung gusto nyo rin mag-glamping, recommended ko po sa inyo ang Katutuvuville. That's it and that's all. Thank you for watching. Sana natapos nyo. Bye!